Sa mga pag-get up na to diha, oh, di ba? Bit-bit og bag kay mag-grocery. Oh, daghan na pud kaayo guys, as in, ano pud kay rosemary oh. Cold autumn sa inyong lahat, guys. Feeling autumn yan. Hindi, guys. Parang autumn yung feeling kasi sobrang malamig pa rin. Pero di baling malamig kasi mag-shopping na naman tayo. So, punta tayo doon sa Havikiro Wakapaika para makapamili tayo ng mga fruits, mga gulay, at iba-iba pa. Kasi bukas, may trabaho na naman ako. Kasi yun ang tagpanarbahoan. Kita na dato. Nag-message sa akin si Marvin, guys, na andun na rin daw siya sa pila. Konti pa lang daw yung nakapila doon. Si Marvin is yung Bisaya na Pilipino na nakasama ko, guys. Andun siya sa pila, alam ko bakit. Kasi bukas, magsa-start na yung kanyang Haryoy Tulu or yung kanyang practical training sa hospital. And dun siya sa ward namin magpa-practicum. So, kaya naghahanda yun siya today. Nagre-ready na siya para ready sa bakbakan sa practicum para hindi na masyadong busy, guys, kasi kapag estudyante ka tapos ng practicum, meron din yung mga assignments, so magiging busy siya. So sabi niya andun na daw siya sa pila, pero late na talaga ako dumadating doon. Excited na ba kayo, guys? Anong mabibili natin today for worth 10 euros doon sa Havikiro Wakapaika? So sobrang excited ko na kasi ubos na yung fruits namin, guys. So gusto ko sana na maraming fruits today. Kasi yun yung i-juice namin ba. Tsaka sa smoothie. Yun, masarap kasi yun. May mga Pilipino pala na nag-message sa akin. Na andito lang din sa Hollola nakatira. Nagpunta sila doon and I'm so happy na sobrang dami nilang nabili. And 2 bags din talaga yung nabili nila, guys, ng mga pagkain. Nakakatuwa kasi malaking katipiran kaya yun sa kanila. So sa lahat ng mga student na nakakita ng video ko na bago pa lang dito or yung matagal na dito pero hindi alam yung Havikiro Wakapaika, punta kayo doon, guys, sa ano bang address nun, Kaupaka 237 doon sa Lahati. Punta kayo doon, magdala kayo ng cash na 10 euro, tapos bags, guys, tapos pila kayo doon from Monday to Friday 5 o'clock ng hapon, tapos Saturday 3 o'clock ng hapon sila open. Note na pag nagpunta kayo doon or pupunta kayo doon, hindi nila kayo hintayin kasi pag naubos na yung mga tao na nasa pila, magko-close din sila agad. Wala silang opening hours and closing hours na para sa normal shop. So 5 o'clock sila pag Monday to Friday, 3 o'clock sila kapag Saturday, tapos pag wala ng tao dun sa pila, magko-close na rin talaga sila agad-agad. So punta kayo doon, guys, don't miss it. Kapag andito kayo malapit sa Lahati, napakasaya, makakatipid kayo. Sobrang daming pagkain na tinatapon dito sa Finland na pwede nating bilhin doon sa Havikiro Wakapaika for worth 10 euro. And I assure you, guys, na punong-puno talaga yung inyong mga bags. Busy ang aking amo, guys, magbasa ng libro and humihingi siya sa akin today ng another book. So bibilhan natin siya. Yan lang yung mga luho niya, guys, libro. So, ngayon, guys, pupunta na tayo ng Lahati kasi mamimili na tayo. Babasa siya, guys. Yung binabasa niya is in Finnish. Yung na-meet ko na Pinoy din kanina sa Co-Market, guys. Ang pangalan niya is Jane. Nagtagalog-tagalog pa kami. Sus, kalami kumuton, guys. Bisaya po di ay. Sige, may katawang duha. Sobrang daming tao ngayon dun sa pila, guys. Kasi nga Monday ngayon. Kaya maraming tao. But I hope marami talagang pagkain kasi para masulit natin yung pagpunta natin dito. But so far, sulit naman talaga palagi. So, nag-ano lang kami, guys, umiikot lang kami kasi andoon yung parking space sa kabilang side and hindi tayo pwede makaikot doon. Punta na tayo sa pila soon. Sa mga pag-get up na to, diba? Bit-bit og bag kay mag-grocery.
Andun na tayo guys. Punta na tayo dun sa pila guys. Sobrang haba ng pila. Sobrang dami ng tao. Grabe ang tao guys. So, daghan kaayo. Taas kayong pila na. But that's okay. Okay lang naman na kahit nasa huli. Iuswag na ang linya guys. So, punta na tayo doon kasi magsa-start na yung pagbebenta nila ng mga bikiruwa ka dito sa lahat. Open na yung door. May mga Pilipino din na nasa pila guys. Sila Marvin tsaka sila Madam MJ. So ayan na nga. Papasok na tayo doon sa loob. Malapit na ako guys. Pero mahaba pa rin yung pila doon ko sa likod. Pero malapit na talaga ako doon. Pero mahirap talaga mag-video dito kasi nga dalawa lang ang aking kamay. Pagkuha, pagbitbit, diba? Oh, daghan na po kaayo guys as in. Ano po ko rosemary oh. Bisan lang ni mabuhi ni ba? Para makadaghan ba? Ang dami ko na pamili guys. Yung isang rosemary binigay ko na kay Mars. Tapos idadaan din namin siya doon sa kanila kasi on the way din naman yung pupuntahan namin. So yung bag ko iniwan ko doon kasi ang layo ng parking nila Nico. Tapos tinawagan ko siya. Siguro nasa phone din siya. Hindi niya ako naririnig. Kaya pupuntahan ko na lang. Ay, meron talagang kausap sa phone guys. Basta may tumawag talaga yan sa kanya. Madaldal din yan. Hindi na yan masagot. Dibenta namin to guys para magkapera kami. Piece by piece. So hatid na natin dun si Mars. Tapos punta tayo ng Karkanan kasi papabili sa Anika ng libro. Hi guys, hindi pa kami nakauwi kasi diba hinatid namin si Mars. Tapos doon kami dito sa Pugilo kasi meron kaming bibilhin na oil. Menanmita. Oh, okay. Yo. Sabi niya, hindi na lang daw kami bibili ngayon ng book, guys. Yung na lang munang libro niya sa bahay. Okay na pa daw yun. Nag-message pala sa akin si Rick. Tinanong ko siya kung kailangan niya ba ng mga hangers. Kasi yung nakuha ko ng mga hangers kahapon, bibigay ko sana sa kanya. O kaya kung sino man sa kanila nang may gusto. Sabi niya, hala ma'am, nakabili na daw siya. Kasi akala niya daw, pumunta daw siya ng Tokmani. Tapos, ang mahal daw kasi ng mga bilihin doon. Kaya ang naisip niya na bilhin na lang is yung hanger na lang. Kasi akala niya hindi daw pwede lumabas doon sa may cashier na walang bitbit or walang bibilhin. Natawa ko sa kanya. Oh my God. Parang mga simple mga ganyang bagay guys. Kailangan mo talaga silang turuan din or i-guide, i-orient sila ba. Kasi nga, hindi nila maintindihan, di ba? Tawang-tawa si Nico, sabi niya, doon ba sa Pilipinas na hindi ba pwedeng lumabas na wala kang binili? Kasi dito guys, okay lang yun, kahit mag-window shopping ka dyan. Sobrang tagal mo dyan sa loob, tingin-tingin ka lang lahat ng mga panindan nila at wala kang bibilhin. Okay lang yun. Ganito yung hinahanap ko guys, o kahapon pa, yung para sa mga garlic nga kasi nakakapagod din mag-chop-chop kapag maramihan para it saves time ba. So ngayon, meron akong nakita dito guys na nakasale siya. So, bibili tayo nito guys kasi nakasale siya. Oh, ito, sipulit, lingot, yakalan, suwala. Ang hirap basahin. Kalan, suwo, laos, astiat. Ay, kalisod basahon. Yeah, ito guys, bili tayo nito kasi nakasale siya ng 50%. Maganda ka sana ito kasi, tefal, pero murag mahal-mahal man guys. Murag mas barato ning isa ba oh. Murag mas barato ni siya o mini sipuli mincer ba. So itong Tefal na lang ang bibilhin natin guys kasi magandang brand din yung Tefal. Tapos siya, medyo mas malaki siya, 5-second chopper lang daw. Tapos bili din tayo nito guys. Ito yung ginagamit ng mga fins para pangpagpag ng kaya. May brush siya para wala masyadong mga hiyaka or yung mga balas-balas na papasok kasama yung mga sapatos ba. Hanapin natin si Anika. We don't have such kind of thing in Philippines because we always leave our shoes outside before we enter the house.
But in Finland, you get inside the house, you remove your shoes, and then all the hiyaka comes with you. Bibilhin na natin yun kasi naka-sale siya guys. Dati siyang 34 euros, ngayon 29 na lang. Few euros din yung difference niya, but it's still a savings, diba? Kasi naman later namin yung bilihin. It's a mindset shift. Happiness is the key to success. Stardust in the building. Let's go. Oh, what a feeling. This happy, happy feeling. Happy, 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 happy. I can't explain. This happy, happy feeling. Happy, happy, happy. Oh, what a feeling. What a feeling. This happy, happy feeling. Happy, 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 happy. I can't explain. I can't explain. This happy, happy feeling. Happy, 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 happiness, yo, 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 yo. Happiness, yeah, 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 yeah. Happiness, yo, 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 yo. Happiness, yeah, 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 yeah. Any place I enter, I go to feel my free. Forget I am matter, nothing to worry me. Where trouble day, me I know day. Where enjoyment day, not for them. Hi guys! May gabi sa tanan. Pero actually, hayag pa sa among gawas. Pero guys, ito na. Andito na lahat sa mesa namin yung mga nabili namin today for worth 10 euros doon sa Havikir Wakapayka. Isa-isahin natin. Sobrang daming bago and sobrang nakakatuwa kasi halos lahat ng toys magagamit siya sa pagluluto and baking. So, let's start. Saan nyo gusto mag-start guys? Dito? O dito? O doon? O dyan? Yan. So, dito tayo sa gitna magsisimula. So, guys, unahin natin itong nasa gitna kasi ito yung inaabangan ng aking amo and kailangan ko na talaga siyang kunin dyan kasi hinihintay na ni Anika. So, ito yung Pensas Mustika or yung blueberries na box. And meron din tayo ditong mix na blueberry and raspberry. Tapos, meron din tayo ditong mansika or yung strawberries. Actually guys, nasa malaking box ito kaso lang masyadong maraming molds na yung iba kaya tinanggal ko na and hinugasan ko na rin and dinaabangan na talaga siya ni Anika guys. Actually yung ibang piraso is kinain na niya. Yan na lang nabilin o yung green niya ang nabilin. So kailangan na natin yan tanggalin dyan very soon. So huwag kayo magtataka kapag nagsasalita ako dito tapos may kamay na may kumukuha-kuha dyan kasi si Anika gusto niya talagang kumain yan. Ito na side guys, meron tayo ditong malaking package ng patatas. Actually, nakalagay ito doon sa pinakadulo na. And yung mga Pilipino na kasama ko doon kanina guys, hindi nila alam na patatas ito. Sabi ko kumuha kayo noon kasi ito yung the same kind of potatoes na ginagamit sa pagluluto ng mga restaurants or yung mga nagbo-buffet. Kasi naka-ready na ito guys and it's already cooked. Naka-package na siya. And usually, nilalagay ito sa chiller. Andun siya sa Havikir Wakapayka. I don't know why. Hindi ko alam bakit siya doon. Pero, this can go a long way. So, ang gagawin ko dito is ipoportion ko lang siguro siya ng into 4 para 4 siya na lutuan. Tapos, yung isa, maybe lulutuin ko the next day. Kasi, kailangan ko rin magluto ng mga pagkain namin dito sa bahay para hindi talaga ako mapagod, guys. Kasi nakakapagod na magluto every day. And usually, maramihan ako magluto ng pagkain namin para diretso na kapag trabaho time or trabaho araw or trabaho days. Dire-diretso na yung araw ko. So, meron din tayo ditong mga sili. Ayan. Ito is, andoon siya sa Haviki. I don't know why. Bakit? Siguro dahil sa meron siyang ganyan. Nakita nyo ba? Meron siyang mga spot na ganyan, guys. Oh. Warag normal man na sa sili na ingon, ana. Ay, tsaka ito guys, yung isang piraso is medyo naano na siya, oh. Hindi na siya green yung tumoy niya, guys. Murag humuk-humuk na po siya. Ayan. Pero actually, okay pa to. Kung ida-dry ko to, okay pa siya. Yan. So, ayun. Meron tayong sili. Tapos ito guys is jalapeno din siya na sili. Same lang. Pero ito yung mga kinikilo. Siguro yung bumili nito is hindi siya sure kung bibilhin niya o hindi. Tapos kinilo niya.
itong package na to guys ng sili. This is worth 1 euros and 29 cents. And yung per kilo pala ng sili na to is 8 euros and 49. Ang per kilo sobrang mahal. So this is 0.152 kg. So nakagrams lang ito guys. Konti lang siya. And this is more than 70 pesos dyan sa Pilipinas. Ganito karaming sili. Para siyang sili na pangsigang guys, pero medyo halang-halang siya ng gamay. Ayan, tapos meron din tayo dito mga bananas. Yung mga kinuha ko ng mga bananas guys is yung medyo green-green pa para mas humaba-haba siya dito. Kasi next week pa ako babalik dun sa Happy K. So para meron ako makain na saging dito everyday sa bahay. Ito yung mga kinuha ko para matagal-tagal pa siya ng konti. So, yan guys, nahugasan ko na itong mga blueberries and raspberries. Andun siya sa Happy Kiruaka. I don't know why. Kasi parang okay pa naman siya sa paningin ko. But the thing is, itong blueberries talaga, napaka-sensitive nila. And kapag nagkaganyan lang siya ng konti guys, sira na yan siya. So, matamis pa rin naman siya. Pero dito kasi, usually, kapag nasa isang package and nakasila siya guys, hindi na nila yan ibebenta sa store kasi like for me, kung bibili din talaga ako sa store, tinitingnan ko talaga yung box na walang maraming sira kasi malulugi ka kapag maraming sira. So, andun siya sa Happy Kiruaka because some of the pieces are not in good condition anymore. Pero actually, edible pa naman ito. So, nahugasan ko na ito guys. And tamis siya. Okay, you can take as much as you want. Yeah, and these raspberries, guys, napaka-sensitive din ito. Like, mga pieces na ganito, guys, o malamog na ganito siya gamay. Wala na, masira na yan siya, guys. So, kaya, meron din ito mga expiration date. Hanggang kailan lang siya doon sa shelf. Kaya, tinatanggal na nila and tinatapon na siya. But the good thing is, pinakulak ito ng group na binibenta nila for a cheaper price for kasali doon sa mga 10 euro na nabibili namin. So, alam niyo ba yung ganitong boxes ng raspberries and blueberries dito sa amin? Napakamahal nito guys. This is about 4 euros and this is about 3 euros. So, malaking katipiran to sa akin. Lalong-lalo na si Anika is favorite niya yung mga Maria or mga berries dito. Dito na naman tayo na side. Meron tayo ditong ulam na ready-made na siya guys. Ito yung cheese, vegetable, and paprika. And yung isa naman is meron siyang karne na halo. So, ilalagay na lang to sa microwave. And, ready to go na ito for the lunch tomorrow. So, ito yung unahin namin kainin para hindi talaga siya masayang. So, ito guys, ang ipaparis ko nito is mashed potato na lang. Gagawa ko na mashed potato. Meron naman akong patatas dito. Gagawa ko na mashed potato for this one. Halagyan ko lang siya ng milk, salt and pepper, yung aking mashed potato. And butter pala, para maging masarap. So, ito is ready-made na siya, guys. Sa mga stores din dito, marami talagang ready-made or luto na siya na pagkain, guys. And kapag that day, hindi siya nabenta, hindi na nila yan ibebenta the next day. Kailangan na siyang tanggalin sa shelf and palaging bago yung kanilang nilalagay. Dito pa lang, guys, sa ulam na to, sobrang bawi na ako kasi itong isang box is 10.91. Yung isang box nito is 11.98. Yan o, sobrang mahal guys. Tapos 2 piraso lang, 'di ba? Malaking katipiran ito sa amin, lalong-lalo na at kapag nakita ito ni Nico tapos merong pares na mashed potato. Itong isang box guys, sa kanya lang yan. Mahilig kasi si Nico guys ng mga savory talaga na mga pagkain din. Meron din tayong ohot na or light lang siya or thin slices ng Edam cheese. Ito. Edam cheese siya guys. Ayan, parang siya ng value. Tapos meron din tayong pampalaman ng tinapay. Yan. Pampalaman ba ito ng tinapay guys? Siguro. Marag ingon ana. Basta yan o, parang ham slices siya. So ito, tapos ang cheese, o diba, yun na yung palaman ng tinapay namin. Of course, meron kaming tinapay guys. Ito yung puy kula na favorite ni Anika. Hindi yan mawawala.
kailangan na meron tayong mga light bread kasi light bread pa yung kinakain ng ating among babae. Meron din tayong dalawang karne. Isa lang dapat ang pwedeng kunin guys. But sabi ng babae, kumuha daw ako ng dalawa kasi medyo maliit daw itong isa. Yan o, this is only 250 grams ng pork and beef na giniling. Yung mga giniling talaga dito sa Finland nakahalo siya. Pero sabi niya, dalawa daw ang kunin ko. Kaya dalawa ang kinuha ko kasi konti lang, maliit lang daw yung portion ng karne. Mas meron din tayo ditong kana, filet suikale or yung chicken siya guys na parang maliliit na siya na pagkakahiwa. So pwede ito panghalo sa pansit. Meron din tayo ditong pang kuyawho or yung pang breading ba ng mga shrimp or ng mga pang prito-prito. Ayan, meron tayo. Last time nakakuha ako ng para sa shrimp guys na tempura. Hindi ko pa nagamit. So next time bibili na lang tayo ng shrimp. Tapos gagawa tayo ng prito na ganito. Tapos yung isa na mayroong tempura style. First, yung mga salads natin and mga vegetables, hindi yan mawawala doon sa Happy Kirwa Kapayka. Tingnan nyo guys, yung kamay ni Anika andoon. Maubos na yan, konti na lang. Konti na lang guys, mauubos na yung kaniyang blueberries. Hindi na yan maaabutan ni Nico. Kasi umalis pa si Nico guys, nagpagasolina pa siya ulit ng kanyang sasakyan. So meron tayo ditong salad guys. It's a protein salad. I think this is from Papo or yung beans na, ano ba yung tawag? Soya bean yata ito guys. Parang sa soya bean ito siya na, na salad. Yung warag, warag yun siya o parang kagaya ng, anong tawag yan? Tauge guys. Pero ito galing siya sa soya yata. So ito, pwede ito diretso kainin na lang. Kaya lagyan lang siya ng something kastike. Tapos, kaya ipang garnish sa mga pagkain, diba? So, meron tayo ditong 3 piraso ng celery. 3 itong celery. Ang gaganda pa ng celery, guys. Ano siya sa Haviki kasi nagkaganyan na, oh. Pero sa Pilipinas pa ni, kung yung ganito yung itsura, kaka-harvest lang. Di ba, syempre, pag galing siya sa garden, tapos organic siya, of course. Meron talaga yan. Oh, Pimo is here! Kala niya may pagkain for her. So, ito guys, andun siya sa Haviki kasi nga nagkaganyan na yung sides niya, oh. Pero actually, this is still good. Sa totoo lang. I don't know bakit. Pero napaka-fresh pa nito. Tapos organic din ito guys. Napakasayang itatapon nila ito. Ang mahal kaya ng mga celery. I don't know how much ang celery dyan sa Philippines. But I think mahal din talaga ang mga gulay dyan ngayon. Siguro yung malunggay nga binibenta na rin sa mga palengke, no? Kasi dito yung malunggay namin nasa frozen. Pero hindi ako bumibili. Sobrang mahal. So, meron ako ditong taco salad. Pwede ito yung aking pambaon tomorrow. Tapos, meron tayong mga tinapay. And meron tayo ditong chili hodari or yung meron siyang hot dogs. Does Anika like this later? You want this later? Yeah. Sabi, Tapos, meron din tayong pahato paisti patongki. So, sandwich bread din ito siya, guys, na meron siyang, ano ba to? Ham, slices, salad, and yung pickles. And chinek na ni Anika. Maybe Anika likes to eat this later. So, yung tinapay, ito, konti lang yung tinapay na kinuha ko, guys, kasi marami pa kaming tinapay sa freezer. Kailangan natin bawasan yung laman ng ating freezer. And maglagay na naman ng mga bagong klaseng pagkain pagdating ng mga darating na araw. Kasi marami naman tayo nang bibili doon sa Happy Kirwa Kapayka. Tapos, nang palabas na ako guys, hindi ako humingi ng kape. Ang binigay sa akin is itong cake. Kasi marami pa kaming kape guys. I think we still have 4 or 5 packets of coffee. Siguro sa next na naman ako hihingi sa kanila ng kape or any other kind of drink na meron sila, like your chocolate drink or your tea or yung tea. But ito nga, meron tayo ditong lime kakku, lime kakku, lime cake. Ang kakku sa Finnish, ang cake sa Finnish guys is kakku. So this is a lime cake. Lime cake siya. So meron na tayong pampare sa kape for our snack. Tapos meron din tayo dito, of course, the baby pinati or yung spinach. Pwede din natin itong ilagay sa freezer diretso o kaya gagawa ako ng
Kita niyo mga amo ko guys. So, babalik-balik yan sila dyan guys. Hindi maubos nila agad yan. At as in, hindi nila ako makakatikim. Sila na lang talaga makakaubos. So, yun nga. Meron tayo ditong baby spinach. Tapos, meron tayong dalawang salati or yung salad or yung lettuce guys na ginagamit namin for our sandwiches na papalaman. Kaya minsan hinahalo din namin to sa mga salads namin. Pimo is also smelling. There's so many food. Meron din pala tayo ditong sweet buns, guys. Ito is pula. Ay, nakahalo pala ito. Meron pala dito yung pula na gusto ko. Tapos itong voy pula nila. Tapos meron din ditong pula na cinnamon. Ayan, 4 siya na piraso. Actually, 2 ang pinakuha sa akin. Pero yan lang ang kinuha ko, guys. Kasi marami pa talagang pagkain sa bahay. Kung ano lang yung kaya talaga natin kainin and kaya nating maubos in a couple of days, yun lang ang kinukuha namin. But, ito kinuha ako nito guys kasi ito is ginagamit siya sa pagluluto. Ito is a plant-based butter for cooking. So, meron tayong 2 niyan. Ayan o. 2 siya. So, magagamit natin yan siya sa pagluluto for frying, stir frying. Meron din pala tayo ditong sweet buns, guys. Ito is pula. Ay, nakahalo pala ito. Meron pala dito yung pula na gusto ko. Tapos itong voy pula nila. Tapos meron din ditong pula na cinnamon. Ayan, 4 siya na piraso. Actually, 2 ang pinakuha sa akin pero yan lang ang kinuha ko, guys, kasi marami pa talagang pagkain sa bahay. Kung ano lang yung kaya talaga natin kainin and kaya nating maubos in a couple of days, yun lang ang kinukuha namin. But, ito kinuha ako nito guys kasi ito is ginagamit siya sa pagluluto. Ito is a plant-based butter for cooking. So, meron tayong 2 niyan. Ayan o. 2 siya. So, magagamit natin yan siya sa pagluluto for frying, stir frying. Hindi pala for frying, guys. Oh, yeah, for frying pwede din like sa mga pancakes, ganyan, or sa mga stir fry. Tapos, meron tayo ditong fat laporate or yung for making, tawag ito, Marianne. Yung Marianne is product siya na, isa sa mga product ng Fatser na meron siyang peppermint. So, this is a chocolate brownie na meron siyang Marianne na topping. So, gagawin natin to one of these days kapag sinipag na ako. Yung isang package na ganito guys na almost the same. Pero yun naman is Dumble yata yun. Ang kanyang ano naman toppings is hindi ko pa nagagawa nun pa sa cabinet. Gagawin natin yun next time. So baka isabay ko na sila i-bake, diba? Tapos meron pala tayo ditong Alpro na no sugar natural na yogurt. So, 2 yan. Ito isa, 2. Meron na naman tayo dito mga garlic guys. Bumili talaga ako ng chopper ng garlic kasi nakakapagod talaga din na mag-manual na mag-chop. Inaabot din talaga ako ng 30 minutes. And my 30 minutes of my time is already a big time. Big chunk of my time. Gusto ko talaga na magpahinga. Kaya, susulitin na lang natin yung oras natin, guys. And bumili na lang din talaga ako ng chopper ng garlic. So, ang next na naman na bibilhin ko is yung grinder ng mga na-dried ko na mga herbs and peppers and chilies. Kasi marami na akong na-dry. Tapos, meron din tayo ditong butter. Or, ano pa to? Butter ba ito? Or parang margarine siya. Yeah, sabi ni Nico nung pauwi na kami, wala daw kaming butter sa bahay. Sabi ko, meron ako nabili sa Haviki. Yun na lang yung gamitin natin. Sabi niya, of course. Kailangan natin sulitin kung ano yung nabibili natin doon sa Haviki. Napaka-supportive din talaga ni Nico, guys, pagdating dito sa mga pag-Haviki ko. Kasi ito talaga yung main source talaga ng pagkain namin. Almost every week talaga. Meron ako ditong mga kamatis, guys. Nag-worried ako sa mga kamatis, guys, nung pauwiin na kami. Sabi ko kasi nasa pinakailalim ito. Pero okay lang kung naano sila. Kasi pinili ko pa ito, guys, doon nung namili ako doon sa box nila. Pinili ko yung mga gahi-gahion pa. Tapos nung nilagay ko siya sa ilalim ng bag ko, guys. Di yun nga, parang naduot na siya pa ilalim. Kaya, ayun o, yung iba parang medyo lumambot tuloy siya. But it's okay kasi i-bake ko naman ito with olive oil, garlic, and onion.
So, okay lang siya na kahit hindi na siya gaano ka-perfect. Kasi gagawin ko siyang tomato sauce. Hindi na ako bumibili ng tomato sauce, guys. Ito na yung ginagawa naming tomato sauce for our pasta. And it tastes so good talaga, as in. Meron din tayo ditong dalawang box ng champ na mushrooms. So, dalawa ito. So, gagawa ako ng something recipe niya next time na naman kapag ginanahan na naman ako or kapag sinipag ako, guys. Tapos, meron pala tayo ditong corva pusti or yung cinnamon bun, oh. 2 piraso yan andyan sa loob niyan. Tapos, meron din tayong, of course, mga herbs dito. Ito is cetruna. Ito is dill. Dill ito siya, guys. Yun, oh, ang fresh pa ng dill. Tapos, meron tayo ditong rosemary. 2 rosemary pala yung nakuha ko. Pero, nung nakita ni Mars na meron akong rosemary, sabi niya, pwede ba daw makahingi ng stem? Sabi ko, ba't stem? Kunin mo na yung buo na yan. Pwede pa naman ako makakuha niya next time. Sabi ko sa kanya, ilagay niya malapit sa window, tapos dilig-diligan niya lang. Mabubuhay yan. Tingnan nyo ito, guys. Medyo nag-dry lang siya. Pag nilagyan ko to ng tubig, mabubuhay to. Yung isang rosemary ko na andun sa may bintana, buhay pa rin siya hanggang ngayon. Tingnan nyo yung dill nila, guys. O, sobrang mahal ng dill daw dyan sa Philippines. Napanood ko dun sa isang vlogger na taga Negros. Yan, o. Gwapa pa kayo siya, guys. Pero andun na siya sa Haviki Ruakapayka. I don't know why. But, it still looks very good. Yan. Haviki na yan yung mga ganitong itsura dito sa Finland, guys. Napakasayang, diba? Tingnan nyo yung blueberries, yan na lang yung natira. Tapos yung kabilang box is, mauubos na rin yan very soon. Konti na lang talaga yung blueberries, guys, as in mauubos na yan. Sobrang dami namin pagkain, guys. And once again, nagpapasalamat talaga ako na meron talagang Haviki Ruakapayka dito sa amin malapit. Ito hindi naman siya ganun kamalapit kasi 30 minutes drive din siya for us. But it's okay kasi hindi naman siya ganun ka-hassle kasi one road lang naman. And it's on the way talaga doon sa city na rin. Kaya kapag pabalik na kami ng bahay, dumadaan kami ng mga stores para bumili ng mga items na kailangan namin. Kasi malayo talaga kami sa Kabihasnan, guys. As in, bukid talaga tong sa amin. Kita nyo namang labas namin. Bukid na bukid talaga. But anyways, napakasaya na maraming tao talaga na nagugustuhan yung videos namin, guys, regarding Haviki Ruaka. And this is really true. And this is a fact here in Finland na napakarami talagang natatapon and napakarami talagang food waste dito sa Finland, guys. Kasi mataas nga talaga yung kanilang standard sa pagkain, guys. I don't know why, bakit ganon. But ganon yung kanilang standard. Pero yung sa atin dyan sa Philippines, nakita ko si mga previous videos ng mga vloggers, guys, na let's support Baguio, ano yan, farmers, mga ganyan yung mga post nila. Nakakatuwa kasi people are also appreciating the work of the farmers. Hindi kaya madali, guys, maging farmer, diba? And napakasayang na yung mga pagkain na pinaghirapan nilang itanim is mapupunta lang siya sa waste just because sa isang box merong isang piraso na nasira or a few pieces of it na nasira, tapos yun na, lahat na yun itatapon na siya. But that's how it is here in Finland, guys, sa sobrang taas ng kanilang standard. However, guys, kahit na maraming food waste dito sa Finland, it's still a good job na merong mga organizations and group dito sa Finland na gumagawa ng paraan para ma-reduce yung food waste. Like itong Haviki Ruakapayka kung saan namin nabibili itong mga pagkain for worth 10 euros. It's a big effort, though marami pa rin talagang naitatapon. But at least this is a very big step already. Kaysa naman lahat-lahat is matapon talaga sa basurahan, at least merong Haviki Ruakapayka kung saan kami nakakabili for cheaper price ng mga pagkain na to, and we can save the food. Anyways, guys, thank you so much for watching our vlog. We still love and enjoy your comments and suggestions doon sa aming mga videos. Don't forget to like, share, and subscribe to our channel. And please leave us a comment, guys. We really love reading all your comments to our videos. Marami pong salamat sa inyong lahat sa pagsuporta sa amin. We will see you again next time. Hey, hey! Hey, hey! Nagasindi na yan, siniko dyan sa aming oven, guys. Kasi kailangan pa rin talaga namin na, ano yan, maglagay ng heating system talaga sa loob ng bahay kahit na, wala ng snow. Kasi malamig pa rin talaga pag gabi.
sinabihan ko siya guys na ubos na yung blueberries. Tapos sabi niya kay Anika, "Hey Anika, do you remember that I also need to eat blueberries?" Tapos binilisan ni Anika ng kain. "You don't have blueberries anymore, Daddy." Ole na. Oho. Oho. I'm not gonna buy. Oh, what a